Corinth ka na. Papunta tayo sa Cencrea, kung saan nagpagupit si Pablo sa Bible bago siya bumiyahe sa Syria. So yan yung pupuntahan natin ngayong araw at nakaka-excite. Kita lang, no? Diba? Means good. Yesterday was so rainy. It's like lakas ng ulang kahapon, kagabi. Kaya tumigil kami. Pero nakapag-edit ako, nakapag-upload. Thank God. No? Oh. Katsopa Jousua, täällä on kamera. Siinä on semmonen erikoinen kirkko, se on Paavali, Johannes Paavali. Tässä pysähtynyt ja tässä on Paavalilta tukka leikattu Raamatun mukaan näillä paikkeilla. No niin, siinä emäntää kiinnosti hirveästi tää paikka ja tähän pysähtyy. Hienosti on. Tämä on uudempaa tuotantoa kyllä, mutta tähän on sitten jäljestäpäin on rakennettu. Näin on paikalliset tietää, että missä on ne paikat. Missä joku oli 2000 vuotta sitten pysähtynyt. No. Komiinikoinen kirkko, mutta ei mä olla auki. Käy kokeillaan ovia tuossa. En usko, että se on auki. Joo, lukossa on. No niin. Hello guys. Grabe yung mukha ko. Parang ano lang nandito na tayo ngayon sa Corinto. At nasa likod natin ng estatwa ni Poseidon.
Pero syempre, Greek mythology yan. Hindi naman yan ang pinakang ano natin. Greek mythology. So, Christian tayo kaya. Pero syempre, sa mga interesado dyan, oh, yan. Estatwa niya dito. Parang ano din sa Pilipinas. May mga estatwa, mga santo-santo sa kanila lang ay pangalan ng mga goddess at gods. Diyos-Diyosan, kumbaga. Mythology. Pwedeng totoo sila. At nga eh. So, dito sa Greece, yan talaga yung mga ano nila, mga Diyos nila na kinikilala. May mga pinaghaharian lugar dito. So, konti lang alam ko dyan. Tsaka hindi nga ako aabot sa kalingkingan ng alam ng mga nakakaalam sa mythology. Pero ito ata ang Mount Helicon dito sa Corinto. At nandito tayo sa sea area, sa seashore ulit. Mas maluwag ang traffic. Sa loob niyang bahay, mga bahay-bahay na yan. Mga residential, masikip ang daan dyan. At, salamat na lang at tayo ay yung mga tourist area dito ay nasa tabing dagat. Katulad sa sa area namin sa Atimota. Merong mga ganitong may basketball court. So, sobrang nakaka-bless guys kasi tayo ngayon ay nakapunta na dito sa Corinto. May mga church tayong madadaanan at na kung maaalala natin kung paano sumulat dito si Pablo sa Corinto, yung kanyang mga sinabi, mga pagpapaalala sa unang Corinto, pinaalala niya yung kung paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano. Marami siyang napagalitan, napasaway, pero yun ay dahil sa pagmamahal niya bilang isang leader nila. Ngayon, ito namang ikalawang Corinto ay mga mensahe niya pa rin ng pagmamahal, kung gaano niya ka-miss, kagano siya ka-excited na makita sila, pero merong opposition na sumalubong sa kanya dito. At ayaw ng, kumbaga, dahil nga sa estado ng kanilang tinitingnan, hindi qualified kumbaga si Pablo para sa kanila. Kaya, pero kung tutuusin, meron ditong maraming sa Corinto at sa ikalawang Corinto mananampalataya na talagang nananampalataya naniniwala kay Pablo. Nagbalik dito si Pablo mga 3 beses. Stay din siya ng matagal dito. And simula nga dito, kanina pinuntahan natin ang Kenkrias o Sencrea dito sa Sencrea dito sa malapit sa Corinto, bandang east ng Corinto, kabilang kabilang bayan. Medyo malayo lang, mga siguro 10 kilometer ang layo. At alam niyo ba na yung lugar na yun ay kung saan nagpagupit si Pablo nga, kasama niya sila Priscilla at Aquila. Doon nagpagupit siya kasi namanata siya. Natapos na yung panata, nagpagupit siya doon sa Sencrea pagkagaling niya dito. Tapos dumiretso na siya sa Syria na sa tingin ko ay boat din talaga yung gamit nila dito nung pumunta siya. And doon nga sa ikalawang Corinto, di ba? Unang Corinto, nagbiyahe siya dito pagkasulat niya, then bumalik siya sa Efeso. At sinulat na niya ang ikalawang Corinto. So napakakatuwa, napakaganda ng journey ni Pablo. Marami siyang mga pagsubok, inilithala niya doon yung mga paghihirap niya, sakripisyo niya bilang isang kawal ng Diyos, bilang isang misyonaryo. At ngayon nga, ito tayo, naglalakad tayo kung saan siya, kumbaga legendary. Hindi ba legendary ba? Sabi mo ba legendary? Pero yun nga, napaka-blessed natin na tayo
nakakapasyal dito, nakapasyal tayo guys, no? Maraming pwede tayong makita na magaganda, pero dahil nga mas we delight in God's word, that's why we enjoy it more. We delight in God's word. Marami pa tayong makikita dito. Umiiwas ako guys kasi talagang kahit saan ako magpunta, kahit sino makausap ko, talagang pinopromote nila ang Greek mythology. Wala namang problema sa akin yan eh. Kaso nga lang, hindi ako interesado sa... So, mahabang usapan yun. Pero hindi yun ang mission ko. Ang mission natin ngayon ay ma-excite, makita, maikumpara din yung sitwasyon ngayon sa mga sinulat ni Pablo. Kasi kung tutusin ngayon guys, sobrang iba na talaga ang panahon. Yung mga sinulat ni Pablo, talaga nangyari siya. Sobrang nangyari siya guys. Kahit anong mangyari, nawa tayo bilang isang Kristiyano ngayon, makita natin na pinaka-importante para sa harapan ng Panginoon, yung ating puso. Sino ba ang ating kinikilala? No? Ako po, natutuwa ako sa mga sulat ni Pablo kasi naging magandang aral ito para sa atin. Paano ba dapat mamuhay ang isang katulad nating mga hintil, mga nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Hindi tayo parte ng Hudyo ng Jerusalem, ng mga Jews. Hindi tayo ganun. Pero ang sulat ni Pablo, ang mga mensahe niya, mga inspirasyon niya, mga aral niya, naging daan para sa atin, para maging guide natin kung paano talaga dapat mabuhay. Again guys, this is not just about being, not just hindi ko sinasabing hindi kasama ang knowledgeable, no? Dapat aware pa rin tayo sa buong konsepto ng mga binabasa natin. Kaya ayan, hindi ako nambobola talaga. Kahit nandito ako, I want to understand the whole concept of Paul's letter. I want to experience God's presence in this journey. Ano bang message niya? Dapat ba nga hindi ako maging appreciative na nandito ako? Of course. Ito yun guys. Appreciate ko na nandito ako sa Corinto ngayon. Appreciate ko. But you're getting into the two sides, no? I don't want to be biased sa learning dito na puro magaganda lang. Of course, there is always something that we have to understand. What are the things that we have to improve in our learning? What are the things that we have to realize? Not just the good side, but also the bad. Kasi makakapag-reflect tayo ng mabuti kung nakiintindihan natin both side. Yung sitwasyon ng nilalakaran natin ngayon. Sa panahon ngayon at sa panahon ni Pablo. Nakatuwa makakinig sa kanya. Pero sa part na to ay hanggang dito na lang. hanggang ganyan lang ako. Hindi na ako pupunta kay sa temple ni Apollo dito sa Corinto. Ang na-distract na naman ako eh. Tsaka yung museum may pinakamababa 2 euro. Yung pinakamahal 10 euro yung sa Acropolis, yung museum dun. Ang pinaka nagustuhan ko doon, pinicturean ko talaga kahit maliit lang, ay si Alexander sa history. Yun. Daming ni Athena, daming statwa. Kumbaga. But yan. Here I am. At here we are guys. Applying, experiencing, learning our faith, exploring our faith in reality. Salamat sa Lord. God bless you all. See you next chapter.